Bayan ng Pilar, patuloy na pakikipaglaban 1,042 hanggang 1,044. Ang mga gerilyang namuhay sa bundok ay di sinukuan ang pakikipaglaban sa mga Hapones. Sa ilalim ng pananakop ng Japan, hindi lahat ng Pilipino ay sumuko. Sa mga bundok, baryo at kagubatan, lihim na nabuo ang puwersa ng paglaban. Mga magsasaka, sundalo, guro at maging mga estudyante, nagsama-sama upang ipagpatuloy ang laban. Ito ang kwento ng mga Filipinong gerilya. Mga ordinaryong tao na naging tagapagtanggol ng kalayaan. Noong ika-6 ng Mayo, 1942, napilitan ding sumuko ang defenders ng koridor na nagdagdag ng libu-libong bilang ng mga bihag at mga nasawi. Ngunit sa totoo lamang, isang mas tahimik ngunit napakabangis na digmaan ang naghihintay para sa kanila. Ang apoy ng paglaban ay nagpatuloy sa mga tagong lugar sa kabundukan, kagubatan at maging sa mga loob ng mga lungsod. Sa buong kapuluan, iba't ibang unit ng mga gerilyang lumalaban sa mga Hapones ang nabuo. Sa Mindanao, pinamunuan ni Colonel Wendell Fertig ang isa sa pinakamalaking puwersang gerilya sa Pilipinas. Sa Visayas, pinangunahan nila Colonel Macario Peralta ng Panay, Colonel James Cushing ng Cebu, at Colonel Salvador Abcede ng Negros ang pagtatatag ng kani-kanilang mga gerilya unit sa mga nasabing lugar. Sa iba't ibang bahagi ng Luzon, umusbong ang mga lokal na guerrilla unit na may pinagsamang bilang ng libu-libong mga fighters mula sa dating USAFE. Ito ang The Great Raid, kung saan tinulungan ng mga guerrilla ang mga puwersang Amerikano na mapasok ang Kabanatuan Camp at mapalaya ang mahigit 500 Amerikanong bilanggo.